Ang isang babae ay hindi tumakas para magkaroon ng mas magandang buhay, ngunit tumakas dahil kung mananatili siya, ang kanyang mga anak ay maaaring walang buhay na matitira para sa kinabukasan. Sa ilalim ng malamig na puting liwanag ng Ninoy Aquino International Airport, sa isang gabi na ang lahat ay nagmamadali pa uwi, mayroon lamang isang babaeng Iranian na nagngangalang Laila na mahigpit na nakayakap sa kanyang sanggol habang ang isang kamay ay humihila sa lumang maleta. Ang dalawa pa niyang anak ay mahigpit na kumakapit sa laylayan ng kanyang damit, tila takot na kung bibitawan nila ang kanilang kamay kahit isang segundo, maghihiwalay sila ng tuluyan. Ang kanyang mga mata ay namumula mula sa isang gabing walang tulog, mula sa tunog ng mga pagsabog na sumasagi pa rin sa kanyang alaala, mula sa takot na ayaw pang bumitaw sa kanyang puso. Ang Pilipinas ay hindi ang kanyang pangarap, ngunit ito ang huling pinto na nananatiling bukas para sa isang inang makapagtakas kasama ang kanyang 3 anak mula sa impyerno. Ang gitnang anak na babae ay bahagyang tumingala at nagtanong, "Ma, wala na po bang giyera dito?" At ang tanong na iyon ang nagpabago sa isang ordinaryong gabi, sa isang kwento na magpapabago sa buhay ng buong pamilya magpakailanman. Ang Pilipinas ay hindi kailanman ang lugar na pinangarap ni Laila, na simamulan ang bagong buhay kasama ang kanyang mga anak. Sa kanyang lumang mundo, ang pangalan ng Pilipinas ay isang pangalan lamang ng isang malayong lupain. Nasa kabilang dulo ng kanyang mga alaala sa tahanan, ang amoy ng pamilyar na pagkain, ang mga tunog ng pagdarasal sa umaga, at ang tawa ng kanyang asawa na umalingaw-ngaw sa maliit na bakuran sa harap ng kanilang bahay. Ngunit sa gabing gumuho ang lahat, ang pangalan na iyon ang naging huling pinto na nanatiling bukas sa kanyang harapan. At kahit ngayon ay nakatayo siya sa lupa na walang tunog ng mga pagsabog, walang gumuho na gusali, walang sumisigaw upang tumakas, hindi iyon nangangahulugang nakaligtas na siya sa takot, dahil minsan ang pagkaligtas sa giyera ay hindi nangangahulugan na alam mo kung paano magpatuloy sa buhay. Inayos ni Laila ang kanyang hawak sa pinakabunso. Ang sanggol ay mas mainit kaysa karaniwan at medyo mabilis ang paghinga dahil sa lagnat na hindi pa gumagaling. Ang isa pa niyang braso ay humihila sa lumang maleta na ang gulong ay umuungol habang humahagod sa sahig ng paliparan. Ang panganay na lalaki ay tahimik na naglalakad sa kaliwa niya, walang imik mula nang makababa sa eroplano. Sinusubukan niyang umayos ng tayo at tumingin sa paligid, tulad ng isang taong pinipilit ang sarili na maging adulto ng mas maaga sa kanyang edad. Ang gitnang anak na babae ay patuloy na mahigpit na kumakapit sa laylayan ng kanyang damit hanggang sa ito ay gusot. Hindi siya umiiyak, hindi nagrereklamo, at wala nang itinanong pagkatapos ng naunang tanong, ngunit sa kanyang mga mata ay may pagdududa na hindi dapat makita sa isang bata sa kanyang edad. Alam ni Laila na mas maikli ang oras niya kaysa sa inaakala. Ang cash sa kanyang pitaka ay hindi sapat para sa maraming pagkakamali. May ilang dokumento na hindi pa kumpleto, ang kopya ng kanyang pasaporte ay hindi pa naayos. Hindi siya nakakapagsalita ng Filipino, at ang kanyang Ingles ay pawang maiikling pangungusap lamang na natutunan niya sa mabilisang pagsasaayos habang tumatakas. At ang pinakamabigat sa lahat, walang naghihintay sa kanya dito. Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang taong makapagsasabing, "Nakarating ka na, kami na ang bahala." Mayroon lamang siyang isang maliit na piraso ng papel na gusot mula sa paulit-ulit na pagtingin. Sa papel ay nakasulat ang pangalan ng isang murang matutuluyan sa labas ng lungsod at isang maikling pahayag mula sa kakilala ng kakilala sa pansamantalang kampo. "Pumunta ka muna doon, saka mo na isipin ang susunod." Ang pangungusap na yon ay tila may pag-asa nang siya ay nakaupo sa isang pansamantalang ligtas na lugar, ngunit nang siya ay nakatayo na sa hindi pamilyar na paliparan, kasama ang 3 anak na gutom, antok, at takot, naging isang napakagaan na pangungusap ito, napakagaan halos hindi sapat upang hawakan ang kanyang puso. Ang automatikong salamin na pinto ay muling bumukas. Ang maalinsangang hangin ng Maynila ay humaplos sa mukha ni Laila. Ang amoy ng hangin sa labas ay iba sa lahat ng lugar na kanyang pinanggalingan habang tumatakas. Wala itong amoy ng usok at alikabok mula sa mga gumuho na gusali, walang amoy ng apoy, walang anino ng kamatayan na lumulutang sa hangin, ngunit hindi pa rin ito ang amoy ng tahanan.
Ito ay amoy ng isang malaking lungsod na may sariling buhay, may sariling ritmo, at hindi humihinto para sa isang taong nawawalan ng pag-asa. Sa harap niya ay ang mahabang hanay ng mga taksi na nakaparada ng maayos. Ang pulang ilaw sa likod ng mga sasakyan ay sumasalamin sa kalsada na nag-iimbak pa rin ng init mula sa araw. Ang tunog ng mga opisyal na tumatawag ng pila ay umalingaw-ngaw paminsan-minsan. Ang ingay ng gulong ng maleta ng ibang mga manlalakbay, ang malalayong iyak ng mga sanggol, ang maiikling usapan ng ilang driver na sanay na sa pagtatrabaho sa gabi, lahat ay nagpapatuloy ng normal na parang ang gabing ito ay isa lamang gabi sa Maynila na hindi kailangang tandaan. Ngunit para kay Laila, ito ang gabi na naramdaman niya ng malinaw sa unang pagkakataon na ang kanyang dating buhay ay maaaring natapos na. Ang panganay na anak na lalaki ay lumingon sa kanyang ina, tila gustong magtanong kung saan sila pupunta pagkatapos nito, ngunit hindi siya nagtanong. Inilipat lamang niya ang kanyang kamay upang tulungan siyang hawakan ang kabilang dulo ng manibela ng maleta, tila takot na masyadong mapagod ang kanyang ina. Ang gitnang anak na babae ay lumapit pa at humilig sa braso ng kanyang ina. Ang sanggol naman ay umuungol habang hindi pa lubos na natutulog. Naramdaman ni Laila na ang kanyang puso ay hinihila sa tatlong direksyon ng sabay-sabay. Gusto niyang yakapin ang bawat anak ng mahigpit. Gusto niyang sabihin na magiging maayos ang lahat, gusto niyang paniwalaan nila na kapag narito na sila, wala nang mananakit sa kanila. Ngunit siya mismo ay hindi pa nangangahas na paniwalaan iyon ng buong puso. Ang isang ina sa normal na panahon ay maaaring may tungkuling turuan ang kanyang mga anak tungkol sa mundo, ngunit ang isang ina na tumatakas mula sa kamatayan ay kailangang gumawa ng higit pa riyan. Kailangan niyang magsinungaling sa kanyang mga anak nang may pagmamahal. Kailangan niyang sabihin na ligtas sila kahit nanginginig siya. Kailangan niyang ngumiti kahit gusto niyang bumagsak sa sahig. Kailangan niyang umasal na parang alam niya kung saan pupunta kahit sa totoo ay naglalakad siya sa kadiliman ng walang mapa. Muling kinuha ni Laila ang papel na may address at tiningnan. Ang mga titik sa papel ay nagsisimula ng lumabo mula sa pawis sa kanyang kamay. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan ng matutuluyan sa kanyang isip. Tila ang pagbabasa nito ay gagawing isang tiyak na katotohanan ang lugar na iyon. Ngunit sa mundo ng isang refugee, walang tiyak kahit ang kama para sa isang gabi. Walang garantiya na ang tatlong bata ay makakatulog sa isang silid na may saradong pinto at walang garantiya na mayroon pang kabutihan na natitira sa mundo para sa isang dayuhan tulad niya. Yumuko siya at bahagyang hinawakan ang pisngi ng kanyang anak na babae. Tumingala ang bata ng may pagod. Pilit na ngumiti si Laila kahit nanginginig na ang kanyang labi. Sinabi niya sa kanyang mga anak, sa kanilang sariling wika, na malapit na silang makapagpahinga. Ang mga salitang iyon ay lumabas mula sa kanyang bibig ng malumanay ngunit mabigat sa loob, halos hindi na siya makahinga dahil hindi niya alam kung totoo iyon o hindi. Sa labas, unti-unting gumagalaw ang pila ng mga taksi. Ang malaking lungsod ay patuloy na gumagana nang hindi pinapansin kung sino ang nakaligtas o nagugulo. At sa sandaling iyon, pinagsama ni Laila ang lahat ng natitirang lakas at kasama ang kanyang tatlong anak ay lumabas mula sa salamin na pinto tungo sa unang gabi sa Pilipinas nang may puso na ang tanging pag-asa ay ang pinakamanipis na hibla dahil ngayon ang tanging magagawa niya ay paniwalaan na ang murang matutuluyan sa dulo ay maaaring may maliit na silid na naghihintay. At hindi pa niya alam na ang desisyon na sumakay sa isang taxi sa loob ng ilang minuto ay hindi lamang magdadala sa kanya sa pansamantalang tulugan, kundi magdadala din sa kanya upang makilala ang isang tao na magpapaalam sa kanya na sa mundong ito ay mayroon pa ring puso na hindi lumalakad sa pagdurusa ng iba. Mabagal na lumabas si Laila kasama ang kanyang tatlong anak mula sa salamin na pinto patungo sa maalinsangang hangin ng Maynila sa hating gabi. Tila bawat hakbang ay nangangailangan ng higit na lakas ng loob kaysa pisikal na lakas. Sa harap niya ay ang hanay ng mga taksi na nakaparada ng maayos. Ang mga ilaw sa bubong ng mga sasakyan ay nagsasalisalin ng berde at pula, kumikislap sa gitna ng dilim. Tila ang buong lungsod ay ayaw pang matulog. Maraming driver ang tumitingin sa kanilang relo.
Ang ilan ay mabilis na bumubukas ng pinto upang tanggapin ang mga pasahero dahil para sa mga nagtatrabaho sa gabi. Bawat minuto ay katumbas ng gas, ng pagkain, ng mga gastos sa bahay na hindi maaaring maghintay bukas. Sa hanay na iyon, may isang sasakyan na bahagyang mas tahimik kaysa sa iba, isang dilaw na taxi na hindi na bago ngunit malinis, tulad ng isang taong nagmamalasakit sa kanyang kabuhayan ng may paggalang. Sa windshield ay may nakasabit na maliit na rosaryo. Malapit doon ay may maliit na krusipiho na nakalagay sa sulok ng dashboard. At sa tabi ng manibela ay may larawan ng isang babaeng estudyante na nakasuot ng uniporme ng unibersidad, maingat na nakalagay. Ang taong nakaupo sa likod ng manibela ay si Mang Cardo, 22 taong gulang. Ang kanyang mukha ay hindi mukha ng isang kilalang tao. Isa lamang siyang ordinaryong Pilipino na nakaranas na ng init ng araw, ulan, trapiko, usok sa kalsada at hindi mabilang na pasahero sa kanyang buhay. Nakasakay na siya ng mga turista na malakas tumawa hanggang sa mapuno ng saya ang buong sasakyan. Nakasakay na siya ng mga manggagawa na agad nakatulog sa sasakyan dahil sa sobrang pagod para makipag-usap. Nakasakay na siya ng mga lasing na hindi maintindihan ang sinasabi ng mga magkasintahan na nagtatalo, ng mga matatanda na dinadala sa ospital sa gabi, at ng mga tahimik na taong tumitingin sa labas ng bintana na parang wala nang natitira sa kanilang puso. Ang pagmamaneho ng taxi sa loob ng maraming taon ay nagturo sa kanya na minsan hindi kailangang magsalita ang isang tao upang makita kung ano ang kanyang pinapasan. At agad nang makita niya si Laila na lumalapit kasama ang 3 anak, agad niyang nalaman na ang pamilyang ito ay hindi ordinaryong pasahero, hindi dahil sa luma ang kanilang kasuotan, hindi dahil sa labis ang pagod sa mukha ni Laila, kundi dahil sa kanyang mga mata ay may nakita siyang dati na niyang nakita. Ito ay ang tingin ng isang taong nakatayo pa rin. Dahil may iba pa siyang kailangang protektahan, ang tingin ng isang taong halos gumuho na sa loob, ngunit walang karapatang bumagsak sa harap ng kanyang mga anak. Tahimik na bumaba si Mang Cardo mula sa sasakyan, nang hindi nagmamadali tulad ng ibang mga taxi. Lumakad siya sa likuran ng sasakyan, binuksan ang trunk, at inayos ang mga bagahe nang hindi nagsasalita ng marami. Bahagyang nagulat si Laila nang makita siyang lumapit. Ayon sa instinct ng isang taong matagal nang nagdududa, ngunit nang makita ang kilos ng lalaki sa harap niya na hindi nagmamadali, hindi nakatitig ng mapanganib, dahan-dahan niyang inabot ang isang gusot na piraso ng papel. "Please, this address," sabi niya ng marahan sa Ingles na sira-sira. Kinuha ni Mang Cardo ang papel at tiningnan. Ang pangalan ng lugar sa papel ay isang maliit na inn sa labas ng lungsod malapit sa paliparan. Kilala niya ang lugar na iyon. Hindi ito tirahan para sa mga turista na maraming pagpipilian. Karamihan sa mga pumupunta doon ay ang mga gustong makatipid hanggat maaari o ang mga wala ng ibang pagpipilian. Muli niyang itiningala ang tingin sa 3 bata. Ang panganay na lalaki ay sinubukan ang umayos ng tayo, tila sinusubukan niyang gampanan ang papel ng nawawalang ama. Ang gitnang anak na babae ay tumingin sa kaliwa at kanan, nang may pag-iingat, tila handa ang lahat sa paligid niya na maging panganib anumang oras. Ang pinakabunso naman ay nakatulog sa balikat ng kanyang ina, tila ang kanyang katawan ay ubos na ang lakas para labanan pa ang anuman. "Sakay na po kayo," mahinahong sabi ni Mang Cardo sa Filipino. Kahit alam niyang hindi naiintindihan ni Laila ang bawat salita, ngunit minsan ang malumanay na tono ay mas nakakatawid sa hadlang ng wika kaysa sa mga salita. Bahagyang tumango si Laila at maingat na inakay ang kanyang mga anak isa-isa sa sasakyan. Ang panganay na lalaki ay unang umakyat, hindi pa rin binibitawan ang kamay ng kanyang kapatid na babae. Ang bata ay lumipat upang umupo malapit sa pinto, habang si Laila ay umupo sa gitna, mahigpit na niyakap ang sanggol, tila takot na kung bibitawan niya ito kahit isang segundo, aagawin ng buhay ang lahat mula sa kanya muli. Dahan-dahang umandar ang sasakyan papalabas ng paliparan. Ang mga ilaw sa kalsada ng Maynila ay humahagod bilang mahabang linya sa windshield, mga karatula ng convenience store, mga karatula ng expressways, matataas na poste ng ilaw na nakahilera, at daan-daang iba pang sasakyan na tumatakbo pa rin, tila hindi alam ng lungsod na ito ang salitang pahinga.
Ngunit sa loob ng maliit na sasakyan ay napuno ng katahimikan na mas makapal kaysa anumang salita. Mayroon lamang tunog ng makina, mahinang aircon, at ang ritmo ng navigation system mula sa telepono na nagsasalita ng Filipino. Paminsan-minsan, tumitingin si Mang Cardo sa salamin sa likuran. Nakita niya si Laila na mahigpit na nakayakap sa kanyang maliit na pitaka hanggang sa maputi ang kanyang mga daliri, tila iyon ang huling bahagi ng kanyang lumang buhay na naisalba niya. Ayaw niyang manghimasok. Isa rin siyang Pilipino ng lumang henerasyon na alam ang hangganan, na may ilang bagay na kung hindi sasabihin ng taong iyon, hindi ka dapat magtanong. Ngunit ngayong gabi, hindi niya alam kung bakit. Ang katahimikan ng babaeng ito ay naging mabigat, tila umaabot sa kanyang puso. Nang makalabas ang sasakyan sa paliparan at makarating sa malaking kalsada, ang gitnang anak na babae ay nagsimulang gumalaw ng balisa bago marinig ang mahinang paghikbi. Hindi siya malakas na umiyak, hindi siya nag-iinarte tulad ng karaniwang bata. Ito ay isang tunog ng pag-iyak na tila ang isang maliit na tao ay matagal nang sinubukang pigilan ang takot hanggang sa ito ay lumabas ng kusa. Mabilis na yumuko si Laila upang aliwin ang kanyang anak sa wikang Farsi. Ang kanyang boses ay napakalambing, tila binabalot niya ang takot ng kanyang anak sa kanyang sariling puso upang hindi ito masaktan. Hindi naiintindihan ni Mang Cardo ang sinasabi niya, ngunit naiintindihan niya ang lahat mula sa tono ng boses. Iyon ay boses ng isang ina na nagsisinungaling sa kanyang anak ng may pagmamahal, nagsisinungaling na magiging maayos ang lahat. Nagsisinungaling na malapit na silang makarating sa kanilang tutuluyan. Nagsisinungaling na ligtas sila dito kahit siya mismo ay hindi pa tiyak kung mayroon pa bang lugar sa mundong ito na sapat na ligtas para sa tatlong bata. Mas mahigpit niyang hinawakan ang manibela nang hindi namamalayan. Ang ilang mga larawan sa nakaraan ay tila mabilis na bumalik. Ang pakiramdam ng pagtingin sa taong mahal mo, sa harap mo, ngunit hindi mo matulungan. Ang pakiramdam na iyon ay pamilyar sa kanya, kahit ito ay ibang kuwento, ibang panahon. Ngunit ang sakit sa kanyang dibdib ay kakatuwang magkapareho. Muli siyang sumulyap sa panganay na anak na lalaki sa salamin. Ang bata ay hindi umiiyak, hindi nagtatanong, hindi masyadong gumagalaw, ngunit ang kanyang mga mata ay laging alerto, tila handa siyang protektahan ang kanyang ina at mga kapatid kahit siya ay bata pa. Ang Maynila ay nananatiling maliwanag at buhay sa labas ng sasakyan. Dumaan ang sasakyan sa mga tulay, sa mga billboard, sa mga tindahan ng noodles na bukas pa sa gabi, sa mga motor taxi na naghihintay ng customer sa pasukan ng eskinita. Ang lungsod ay tila buhay, abala, at puno ng mga tao na may sariling destinasyon. Ngunit para kay Laila, ang mga iyon ay maaaring pawang kakaibang larawan lamang na dumadaan ng walang kahulugan. Dahil kapag ang isang tao ay lubhang kinain ng takot, kahit ang lahat ng ilaw ng lungsod ay hindi makapagpapainit sa puso. Hindi na nagsimula ng usapan si Mang Cardo. Hindi siya nagtanong kung saan sila galing, hindi siya nagtanong kung may naghihintay sa kanila. Nagmamaneho lamang siya ng napakakinis hanggat maaari, baka makatulog ng mas komportable ang sanggol, baka tumigil ang paghikbi ng batang babae, baka magkaroon ng oras ang babaeng nakaupo sa likod na nakayakap sa buong buhay niya para makahinga pa. Ngunit, habang patuloy siyang nagmamaneho, mas lalo siyang nakaramdam ng kakaiba. Ang pakiramdam na iyon ay hindi lamang awa. Ito ay tila mayroong isang bagay na tahimik na nagsasabi sa kanya na ang kuwento ng pamilyang ito ay hindi magtatapos lamang sa pagkuha sa kanila mula sa paliparan at paghatid sa address sa piraso ng papel. Hindi pa niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Hindi niya alam kung tatanggapin sila ng matutuluyan na iyon. Hindi niya alam kung magtatapos ng payapa ang gabing ito. Ngunit may isang bagay na unti-unting lumilinaw sa kanyang isip. Hindi na niya maaaring ituring ang pamilyang ito bilang isa lamang pasahero. At habang ang taxi ay dahan-dahang lumiliko mula sa malaking kalsada patungo sa mas makitid na kalye, patungo sa murang guest house, ang unang destinasyon sa Pilipinas ni Laila, walang nakakaalam sa sasakyan na ang destinasyon sa papel ay hindi magiging tirahan para sa gabing ito, kundi magiging unang pinto ng isang mas mabigat na pagsubok, at ang pagsubok na iyon mismo ang magiging dahilan kung bakit hindi na basta-basta makapagmamaneho ang puso ng isang driver ng taxi. Lumiko ang taxi patungo sa makitid na kalsada
na mas tahimik kaysa sa malaking kalsada. Ang mga ilaw mula sa mga tindahan na dating mahabang hilera ay unti-unting nawala, naiwan lamang ang ilaw mula sa mga poste sa gilid ng kalsada na nagtatapon ng mga anino sa mga luma at kupas na pader at sa mga nakasabit na kable ng kuryente sa itaas. Ang Maynila sa pananaw na ito ay hindi na tulad ng malaking lungsod na madalas makita ng mga tao sa mga postcard o advertisement. Ito ay ang Maynila ng mga eskinita, ng mga lumang gusali na nagkakaliskis ang pintura, ng mga sari-sari store na nakasarado na ang bakal na pinto, at ng katahimikan na nangyayari matapos ang karamihan sa mga tao ay nakauwi na. Sa wakas, dahan-dahang huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma, 4 na palapag na gusali. Ang karatula ng guest house sa harap ay kalahating may ilaw, ang ilang bombilya ay kumikislap ng hindi regular kaya lumabo ang pangalan ng lugar. Ito mismo ay pagod na sa pagtayo dito ng matagal. Ang maliit na salamin na pinto ay sumasalamin sa imahe ng 4 na ina at anak na nasa loob pa ng sasakyan, tila mga estranghero na walang naghihintay. Tinitigan ni Laila ang karatula ng tirahan ng matagal. Wala nang gaanong pag-asa ang natitira sa kanyang mga mata, ngunit kahit ganoon, ang mga tao ay laging kumakapit sa huling bagay na nakikita pa nila. Para sa kanya, ngayong gabi, ito ay maaaring hindi isang magandang tirahan, hindi isang tunay na ligtas na lugar, hindi isang lugar na nais niyang dalhin ang kanyang mga anak, ngunit kung mayroon itong maliit na silid, isang pinto na maaaring ikandado, isang sahig upang makahiga ang kanyang mga anak, nang hindi kailangang yakapin ang kanyang bagahe buong gabi, sapat na iyon. Pinatay ni Mang Cardo ang makina ng sasakyan at bumaba upang tulungan siyang buksan ang trunk at iangat ang mga bagahe muli. Wala siyang sinabi ng higit sa kinakailangan, ngunit ang kanyang mga mata ay tahimik pa ring nakatutok sa bawat kilos ng mag-ina. Binuhat ni Laila ang pinakabunso sa kanyang dibdib. Ang panganay na lalaki ay mabilis na bumaba upang hilahin ang isa pang bagahe nang may kilos na higit sa kanyang edad. Ang gitnang anak na babae ay naglalakad nang malapit sa kanyang ina. Tumingala siya sa gusali nang may pagdududa, ngunit wala nang itinanong. Nang pumasok sila sa maliit na lobby, ang amoy ng lumang aircon na hinaluan ng amoy ng floor cleaner ay humaplos sa kanyang ilong. Sa harap ng wooden counter, ay may isang lalaking nasa edad 50 na nakaupo sa likod ng mesa. Ang kanyang mukha ay antok ngunit alerto, tulad ng isang taong nagtatrabaho ng night shift. Tumingala siya nang makita si Laila at ang 3 bata, at ang kanyang pampasaya sa mga bisita ay bahagyang natigil nang makita ang dami ng bata, ang kondisyon ng mga bagahe at ang mukha ng babae sa harap niya. Sinubukan ni Laila na magpaliwanag sa kaunting Ingles na alam niya. Isa-isa niyang inilabas ang mga dokumento na mayroon siya at inilagay sa counter tulad ng isang taong alam na ang inilalagay niya sa harap ay hindi lamang papel kundi ang pagkakataon ng kanyang 3 anak na makatulog ngayong gabi. Ang lalaki sa likod ng counter ay mabilis na tiningnan ang mga dokumento, nagtanong tungkol sa kopya ng pasaporte, tungkol sa security deposit, tungkol sa dami ng taong maglalagay. Bahagyang naiintindihan ni Laila ang ilan. Mabilis niyang binuksan ang kanyang pitaka at hinanap ang cash na mayroon siya, pinagsama ang lahat ng perang papel at inilagay sa mesa gamit ang 2 kamay na bahagyang nanginginig. Ngunit minsan, ang pagdurusa ng isang tao ay natatalo sa sistema na hindi naman sinasadya na maging malupit. Ito ay pawang mga patakaran, pawang mga kondisyon, pawang takot sa panganib ng ibang panig na hindi handang tumanggap ng karagdagang responsibilidad sa ganitong oras ng gabi. Umiling ang lalaki. Hindi siya sumigaw, hindi nagsalita ng may paghamak, hindi tumanggi ng may galit. Sinabi lamang niya paulit-ulit ng may pagkabahala na walang kumpletong kopya ng pasaporte, hindi sapat ang security deposit at hindi maaaring tumanggap ng 3 bata sa oras na ito. Ang sagot na iyon ay hindi malakas ngunit mabigat, tila bumagsak sa dibdib ni Laila. Nakatayo siya ng tahimik sandali, tila hindi pa rin naiintindihan kung paano ang ilang simpleng pangungusap ay madaling makapagpatulak sa isang buong pamilya pabalik sa kadiliman. Pagkatapos, dahan-dahan niyang ibinalik ang mga perang papel sa kanyang pitaka, kinuha ang mga hindi kumpletong dokumento na ngayon ay tila walang halaga at bahagyang tumango,
tulad ng isang taong walang lakas upang magmakaawa pa. Bumukas muli ang salamin na pinto nang lumabas siya kasama ang kanyang mga anak. Ngayon, ang hangin sa labas ay mas malamig kaysa kanina o marahil dahil sa bahagi ng kanyang pag-asa ay nawala muli. Si Mang Cardo na nakasandal pa rin sa sasakyan ay agad na tumingala nang makita ang kanyang mukha. Alam na niya ang sagot bago pa man siya magsalita. Ang mukha ng isang taong kakatapos lamang tanggihan sa isang napakahalagang bagay ay hindi na kailangan ng salita. Ano po ang nangyari? Tanong niya kahit alam niyang hindi niya ganap na maiintindihan. Sinubukan ni Laila na sumagot sa Ingles ng marahan, putol-putol. They say, no room, no passport copy, no cash deposit enough. Ang kanyang mga pangungusap ay putol-putol, ngunit ang bawat salita ay sapat na malinaw upang makita ng nakikinig ang buong sitwasyon. Sinubukan niyang ngumiti, tila gusto niyang mapanatili ang huling piraso ng kanyang dignidad. Ayaw niyang umiyak sa harap ng isa pang estranghero, ngunit nanginginig ang kanyang mga mata na hindi niya maitago. Ang pinakabunso ay nagsimulang mag-inarte dahil gutom at pagod na hindi na niya matiis. Ang gitnang anak na babae, na matagal nang nagpipigil ng luha kaysa sa dapat gawin ng isang bata, ay nagsimulang lumuha at mahinang humikbi. Ang panganay na anak na lalaki ay sumulyap lamang sa kanyang ina bago mabilis na yumuko at mas mahigpit na hinawakan ang hawakan ng bagahe, tila sinasabi nang hindi nagsasalita na kahit paano ay may magagawa pa rin siya kahit ang paghila lamang ng bagahe gamit ang payat na braso ng isang bata. Dahan-dahang umupo si Laila sa gilid ng bangketa malapit sa taxi. Mabilis siyang naghanap sa kanyang pitaka sandali bago kinuha ang huling maliit na pakete ng crackers na natitira. Maingat niya itong pinunit, hinati-hati isa-isa sa kanyang mga anak, walang nag-agawan, walang nag-inarte pa. Bawat bata ay tahimik na kinuha at dahan-dahang kinain. Tila alam nilang ang maliit na piraso sa harap nila ay maaaring ang huling bagay bago maging napakahaba ng gabing ito kaysa sa inaasahan nila. Ang tanawing iyon ay nagpatayo kay Mang Cardo ng tahimik. Hindi lamang niya nakita ang apat na ina at anak na tinanggihan ng hotel. Nakita niya ang isang bagay na mas malalim pa. Nakita niya ang kawalan ng pag-asa na pinakakinatatakutan ng isang magulang. Nakita niya ang kamay ng isang babae na dapat ay niyayakap ang kanyang mga anak sa sarili niyang tahanan, ngunit ngayon ay nakaupo sa gilid ng kalsada sa ibang bansa sa hating gabi, naghahati ng crackers. Nakita niya ang mga bata na walang hinihingi, kahit may karapatan silang umiyak at mag-inarte tulad ng karaniwang bata, dahil pinilit sila ng buhay na matuto nang mas maaga na ang ilang mga kahilingan ay hindi nagdudulot ng anuman. At ang tanawing iyon ay malalim na tumama sa kanyang alaala. Hindi ito eksaktong parehong tanawin, ngunit ang pakiramdam ay pareho. Ang pakiramdam na may taong mahal mo sa harap mo at ikaw mismo ay walang magawa para mapabuti ang sitwasyon. Ang pakiramdam na ang buong mundo ay patuloy na gumagalaw, ngunit ang iyong buhay ay tila nakakulong sa isang mahabang gabi na walang labasan. Naaalala niya iyon ng husto. Tiningnan ni Mang Cardo ang orasan. Malapit ng hating gabi, kung magmamaneho pa siya upang maghanap ng isa pang 2 o 3 murang hotel, walang garantiya na may bakanteng silid o kung mayroon, ang perang natitira sa kamay ng babae ay mas mabilis na mauubos. Tiningnan niya ang madilim na dulo ng eskinita na unti-unting tumatahimik, tiningnan ang batang babae na pilit na pinipigilan ang paghikbi. Tiningnan ang batang lalaki na matigas ang loob kaysa sa kanyang edad dahil naging malupit ang mundo sa kanya nang masyadong maaga, at tiningnan ang babaeng iyon na nakaupo pa rin ng tuwid kahit sa loob ay malamang nagumuho na. Dahan-dahang tumayo si Laila, tila pinagsasama ang huling patak ng lakas mula sa natitirang piraso. "Can you take us another cheap hotel?" Tanong niya sa boses na napakahina, halos mawala sa hangin ng gabi. Hindi agad sumagot si Mang Cardo. Natahimik siya ng matagal hanggang sa ang katahimikan na iyon ay naging isang sangay sa pagitan ng pagtatapos ng kanyang tungkulin at ng pag-abot ng kanyang kamay ng mas malalim kaysa sa karaniwang ginagawa ng karamihan. Alam niya na sa malaking lungsod, minsan ang pinakamahirap na bagay ay hindi ang pagkaawa sa isang tao, kundi ang pagpapahintulot na masangkot ang kanyang sariling buhay sa pagdurusa ng isang estranghero. Lumingon siya sa tahimik na mga bahay sa eskinita,
ang mahinang paghinga ng batang umiiyak, at ang kamay ni Laila na nakayakap pa rin sa pitaka na iyon, tila iyon ang huling bagay na makontrol niya sa buhay. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita, kasabay ng paggamit ng kanyang kamay upang ipaliwanag ng paunti-unti upang mas maintindihan niya. Ngayong gabi, kayo at ang mga bata ay sa bahay muna namin. Ang pangungusap na iyon ay agad na nagpatigil kay Laila. Ang kanyang mga mata ay napuno ng mabilis na pag-iingat, tila ang pinakamabait na paanyaya sa mundo ay maaari pa ring magtago ng panganib para sa isang taong nakaranas na ng pagtataksil mula sa giyera at kawalan ng pag-asa. Ang mundong kanyang iniwan ay nagturo sa kanya na ang pagtitiwala sa maling tao ay maaaring mga hulugan ng katapusan, hindi lamang pagkabigo. Malinaw na nakita ni Mang Cardo ang pag-aalangan na iyon. Mabilis siyang nagsalita muli sa pinakasimpleng Ingles na alam niya, "Tonight, rest. Tomorrow, we find way." Ang kanyang mga salita ay hindi matatamis, walang malalaking pangako, walang ugali ng isang taong gustong maging tagapagligtas. Mayroon lamang ito ng tono ng isang ordinaryong lalaki na nakikita na ang tatlong bata ay hindi dapat gumugol ng kanilang unang gabi sa Pilipinas sa bangketa, matapos tanggihan ng tirahan at sa harap ng kawalan. At sa sandaling iyon, nang walang nakakaalam, ang ilang maikling salitang paanyaya ay babaguhin ang gabi ng kawalan ng pag-asa sa simula ng isang kuwento na walang sinuman sa gabing iyon ang mag-aakala na magiging ganito kalaki. Hindi agad pumayag si Laila matapos marinig ang paanyaya ni Mang Cardo. Gaano man katahimik at kalambing ang kanyang boses, gaano man walang bahid ng banta sa kanyang mga mata, para sa isang babae na kakatapos lamang tumakas kasama ang kanyang mga anak mula sa giyera, ang pag-asa at pagdududa ay laging magkasama. Ang isang taong sapat ng nawalan ay hindi na madaling maniniwala, lalo na sa kabutihan mula sa isang estranghero sa oras na siya ay walang pagpipilian. Hindi lang niya kinatatakutan ang panganib mula sa labas. Kinatatakutan niya ang maling desisyon. Nag-aalala na kung magkakamali siya kahit isang beses, ang magbabayad ay hindi lang siya kundi ang tatlong anak na nakatayo sa tabi niya. Malinaw na nakita ni Mang Cardo ang tingin na iyon. Hindi siya nagmadali, hindi niya inulit ang mga salita upang siya ay madama ang pressure. Kinuha lamang niya ang kanyang lumang cellphone mula sa kanyang bulsa ng damit, binuksan ang mga larawan sa gallery isa-isa at ipinakita ang screen sa kanya. May larawan ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na may mga tanim na sili at malunggay sa harap ng bahay. May larawan ng isang babaeng nasa edad 50 na nagdidilig ng mga halaman sa umaga. May larawan ng isang babaeng estudyante sa universidad na nakangiti ng malapad na nakasuot ng toga. At may larawan ng isang ordinaryong hapagkainan na may mainit na kanin, sinigang, tortang itlog at pritong isda, kumpleto ang lahat. My wife, my daughter, family, sabi niya ng marahan habang isa-isang itinuturo ang mga larawan. Ang mga larawan ay hindi magaganda. Walang arte, walang pagsisikap na gawing mas kapani-paniwala ang sarili kaysa sa totoo. Ngunit iyon mismo ang nagpatibok ng kakatwa sa puso ni Laila dahil ang nasa screen ay hindi larawan ng isang taong sumusubok na magpanggap na mabuti. Ito ay buhay lamang ng isang ordinaryong pamilyang Pilipino. Isang buhay na minsan ay mayroon din siya bago kinuha ng giyera ang lahat isa-isa nang walang pahintulot. Muli siyang yumuko at tiningnan ang kanyang tatlong anak. Ang pinakabunso ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Ang gitnang anak na babae ay namumula ang mata at halos hindi na makatayo. Ang panganay na lalaki ay pilit na nakatayo ng tahimik, tila sinisikap na suportahan ang buong mundo para sa kanyang ina sa abot ng kanyang makakaya. Sa wakas, ipinikit ni Laila ang kanyang mga mata sandali, tila nagdarasal sa kanyang puso at bahagyang tumango. "Only tonight?" tanong niya, sa boses na halos hindi na marinig. Tumango si Mang Cardo. "Only tonight. Tomorrow, we find way." Kaya ngayong gabi, ang dilaw na taxi ay hindi nagdala sa kanila sa isa pang hotel, kundi dahan-dahang lumiko papalabas ng eskinita at bumalik sa kalsada na mahaba, dumaan sa mga orange na ilaw ng mga poste, sa mga convenience store na bukas pa, sa mga street food stalls na nagliligpit na matapos ang buong araw na pagbebenta. Tahimik pa rin si Laila,
ngunit bahagyang nagbago ang katahimikan na iyon. Puno pa rin ito ng takot, ngunit may halo na rin ng isang bagay na hindi niya nangahas na pangalanan ng buo. Marahil ay isang bahagyang ginhawa. Marahil ay isang manipis na hibla ng pag-asa na hindi pa nangangahas na lumiwanag ng sobra sa takot na muling mabigo. Ang Maynila sa hating gabi ay mayroon pa ring sariling buhay. Ngunit nang lumiko ang sasakyan sa isang lugar ng komunidad sa labas ng lungsod, dahan-dahang humina ang ingay ng lungsod, napalitan ng malalayong tahol ng aso, paminsan-minsang tunog ng motorsiklo na dumadaan, at ang paminsan-minsang ilaw mula sa mga balkona mga bahay sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang mga bahay sa eskinita ay hindi marangya. May mga lumang sementadong bahay, iisang palapag na bahay na gawa sa kahoy, at maliliit na apartment na pinagdugtong-dugtong ayon sa kakayahan. Ngunit sa kabila nito, may isang bagay na nagparamdam kay Laila ng kakaiba. Hindi ito isang garantiya ng kaligtasan. Ito ay simpleng ordinaryong buhay, at minsan, para sa isang tumatakas mula sa kaguluhan, ang ordinaryong buhay na ito ang pinakamahirap hanapin. Sa wakas, ipinarada ni Mang Cardo ang sasakyan sa harap ng isang maliit, iisang palapag na bahay na gawa sa kahoy. Ang mababang gate ay nakabukas, tila kakatapos lang maglinis ng bakuran ng may-ari. Ang isang malambot na dilaw na ilaw ay sumisilip mula sa loob ng bahay. May mga tsinelas na nakahanay sa harap ng pinto. May mahinang tunog ng telebisyon mula sa loob. Ang mahinang amoy ng mainit na kanin at sinangag na bawang ay lumulutang sa hangin. Bago pa man makapagdesisyon muli si Laila, bumukas ang pinto ng bahay. Isang babaeng nasa edad 50 ang lumabas. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at duster, may puting tuwalya na nakapatong sa kanyang balikat, tila kakatapos lang maghugas ng pinggan. Puno ng pagtataka ang kanyang mukha sa unang sandali nang makita ang kanyang asawa na bumalik ng hating gabi kasama ang isang estranghera at 3 bata na mukhang pagod. Sinuman ay magugulat. "Sino yan, kuya?" tanong niya ng mahina sa Filipino. Mabilis na ipinaliwanag ni Mang Cardo sa ilang maikling pangungusap. Sinabi niya na kinuha niya ang pamilyang ito mula sa paliparan, dinala sa tirahan, ngunit hindi sila tinanggap dahil sa kulang na dokumento at security deposit. Samantala, nakatayo si Laila na nakayakap sa kanyang mga anak sa harap ng bahay ng may labis na paggalang, tila handa siyang bumalik sa dilim agad kung sakaling magpakita ng kahit kaunting pag-aalangan ang mukha ng may-ari ng bahay. Ang babaeng iyon ay si Aling Nena, asawa ni Mang Cardo. Nakinig siya nang hindi sumasabat. Ang kanyang mukha ay puno pa rin ng mga tanong sa simula. Ngunit nang ang kanyang tingin ay tumigil sa gitnang anak na babae na mahigpit na nakayakap sa kanyang lumang manika, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Ang manika ay marumi, bahagyang punit at niyakap ng husto kaya halos flat na. Ngunit agad na alam ni Aling Nena na ang bagay na iyon ay hindi lamang isang laruan. Ito ang ilan sa mga natitirang bagay ng isang bata mula sa kanyang lumang mundo. Mahinang bumuntong hininga si Aling Nena bago nagsalita ng isang pangungusap lamang, "Papasukin na ang mga bata, baka mapagod sila." Ang mga salitang iyon ay napakasimple, ngunit para kay Laila, ito ay tila mayroong isang taong nagbukas ng pinto para sa kanyang nakakulong na puso upang makahinga muli. Bahagya siyang yumuko nang hindi alam kung ano ang sasabihin, maliban sa paulit-ulit na "thank you" sa nanginginig na boses. Sa loob, ang bahay ay mas maliit kaysa sa nakita niya sa larawan sa telepono. Mayroon lamang itong isang walang laman na sala, isang lumang stand fan, isang maliit na wooden table, isang shelf na may nakalagay na imahen at tuyong bulaklak, at isang banig na nakatiklop sa sulok ng silid. Lahat ay malinis, simple, at puno ng bakas ng pang-araw-araw na buhay. Isang ordinaryong buhay na hindi marangya ngunit napakainit. Halos maiyak ang isang taong nawalan ng tahanan sa buong buhay niya. Hindi nagtanong si Aling Nena ng mga hindi kinakailangang tanong. Agad siyang pumasok sa kusina, binuksan ang kaldero ng natitirang lugaw, dinagdagan ng kaunting tubig, nilagyan ng asin, spring onions at mabilis na pinainit muli. Pagkatapos ay binasag niya ang 2 pang itlog upang mas mabusog ang mga bata. Naghanap siya ng maliliit na mangkok, sumandok ng lugaw isa-isa, hinipan upang lumamig, at inilagay sa harap ng bawat bata.
Sinubukan ng panganay na lalaki na magsalita ng thank you sa matigas na bigkas mula sa hiya. Ang gitnang anak na babae ay kinuha ang mangkok kahit may luha pa sa kanyang mga mata. Ang pinakabunso naman, nakakagising lamang dahil sa amoy ng pagkain, ay kumain ng gutom na gutom kaya kailangang hawakan ni Aling Nena ang kanyang likod at mahinahong sabihin sa Filipino, dahan-dahan, "Anak, baka mabilaukan ka." Tahimik na tiningnan ni Laila ang tanawing iyon at naramdaman na ang loob ng kanyang dibdib ay unti-unting nagkakalasog. Mula nang umalis siya sa bahay, maingat siya sa bawat tingin, bawat pangungusap at bawat kamay na lumalapit dahil ang isang taong hindi maaaring magkamali ay walang karapatang magtiwala ng madali. Ngunit ngayong gabi, isang estrangherang babae ang humihipan ng lugaw para sa kanyang mga anak, tila mga apo niya ito. Ang kamay na inaakala niyang gagamitin lamang upang protektahan ang sarili ay muling gumaganap ng tungkulin ng isang ina sa bahay ng iba. Naglatag si Aling Nena ng banig, naglagay ng manipis na unan at kumuha ng malinis na kumot para sa mga bata. Binuksan niya ang bentilador sa mababang setting at inayos ang lugar upang magkalapit sila para makaramdam ng seguridad. Nakaupo ng tuwid si Laila, hindi nangahas na magpahinga ang katawan tulad ng isang taong nakalimutan na kung ano ang pakiramdam ng kaligtasan. Kaya inabutan siya ni Aling Nena ng baso ng tubig at dahan-dahang nagsalita. Kahit alam niyang hindi niya ganap na maiintindihan ang bawat salita. "Huwag kang matakot, walang mananakit sa iyo dito." Ang simpleng pangungusap na iyon ang naging dahilan kung bakit tahimik na umiyak si Laila sa unang pagkakataon. Hindi siya malakas na humikbi, hindi siya yumuko upang ilabas ang lahat ng sakit, ngunit tahimik na umagos ang kanyang luha tulad ng isang taong matagal nang nagpapasa ng lahat at kakarinig lang ng salitang ligtas mula sa isang tao nang walang anumang kondisyon. Halos alauna na ng madaling araw. Tahimik na ang buong bahay. Naiwan lamang ang mahinang tunog ng bentilador at ang paghinga ng mga bata na unti-unting naging regular. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, umupo si Mang Cardo sa maliit na wooden table sa kabilang sulok ng silid, tinitingnan ang apat na mag-ina na unti-unting natutulog sa banig sa kanyang bahay. At isang bagay sa kanyang puso ang unti-unting lumilinaw na ang gabing ito ay maaaring ang nag-iisang gabi lamang tulad ng sinabi niya. Ngunit anuman ang mangyari bukas, kahit paano, ang tatlong bata na ito ay makakatulog sa isang lugar na walang magtataboy sa kanila muli sa hating gabi. At marahil, para sa isang taong kakatapos lamang tumakas mula sa impyerno ng giyera, hindi lamang ito pagbibigay ng tulugan, kundi ang unang senyales na ang mundong ito ay hindi pa lubos na malupit sa kanila. At sa katahimikan ng unang gabing iyon, ang pinakamahina na pagtitiwala ay nagsimulang mabuo ng dahan-dahan kasabay ng pagsikat ng bagong araw na magdadala sa dalawang pamilya ng mas malayo kaysa sa inaakala ng sinuman. Dahan-dahang sumilip ang liwanag ng umaga sa mga butas ng kahoy sa bintana, nagiging manipis na guhit sa sahig ng bahay. Ang malalayong tunog ng tilaok ng manok ay sumasabay sa unang motorsiklo sa eskinita at ang mahinang amoy ng bagong lutong kanin ay lumulutang mula sa kusina. Para sa bahay na ito, isa lamang itong ordinaryong umaga, isang umaga na kailangang bumangon ng mga tao para magtrabaho, magwalis ng bakuran, magluto ng kanin, at mag-isip tungkol sa mga gastos ng bagong araw. Ngunit para kay Laila at sa kanyang tatlong anak, ito ang unang umaga sa loob ng maraming linggo na nagising sila ng walang tunog ng sirena, walang panginginig mula sa mga pagsabog, at walang sumisigaw na tumakas agad. Ang pinakabunso ang unang nagmulat ng mata. Tahimik siyang nakahiga sandali. Tila hindi pa rin sigurado kung saan siya gising. Ang mapusyaw na kahoy na kisame sa itaas ay hindi pansamantalang tolda, hindi paliparan, hindi sasakyang pampubliko na umuugoy sa kalsada habang tumatakas. Dahan-dahan siyang lumingon sa paligid at automatikong lumapit sa kanyang ina. "Ma?" tanong niya nang napakahina. "Nasa bahay na po ba tayo?" Ang tanong na iyon ang nagpakagat kay Laila sa kanyang labi ng mahigpit hanggang sa masakit dahil ang salitang bahay ay hindi na madali para sa kanila. Ang bahay ay hindi lang bubong, hindi lang pader, hindi lang pinto na maisasara. Ang bahay ay isang pakiramdam na may taong naghihintay sa iyo sa loob,
May mga bagay na nakalagay sa kanilang lugar, may pamilyar na tunog, may katiyakan na kung saan ka natulog kagabi. Doon ka pa rin gigising ngayong umaga. Ngunit kinuha ng giyera ang lahat ng kahulugang iyon mula sa kanya. Ang kakatuwa ay, sa maliit na kahoy na bahay na ito ng mga estranghero, ang bata ang unang nakaramdam ng pakiramdam na iyon. Bahagyang hinaplos ni Laila ang buhok ng kanyang anak at hindi direktang sumagot. Hinila lamang niya ito at dahan-dahang niyakap, tila ginagamit ang init bilang paliwanag. Sa bawat pagguho ng buhay sa harap ng kanyang mga mata, ang isang ina ay madalas na walang sapat na magagandang salita upang pagalingin ang kanyang mga anak, ngunit minsan ang yakap na hindi pa nasisira ang maaaring ang tanging sagot na natitira. Hindi nagtagal, unti-unting nagising ang dalawa pang anak. Ang gitnang anak na babae ay tiningnan ang banig, kumot, bentilador at bintana ng may pagtataka bago ang kanyang tingin ay tumigil sa isang stainless steel bowl sa maliit na mesa na may nakahandang hiwa ng prutas. Ang panganay na lalaki naman ay agad na bumangon at umupo, ayon sa ugali ng isang bata na sinasanay ang sarili na mag-ingat sa lahat. Lumingon siya sa kanyang ina bago tumingin sa paligid ng bahay upang suriin ang sitwasyon, ngunit nang marinig ang tunog ng kawali mula sa kusina at ang mahinang ubo ng isang babae na gising na ng maaga, bahagyang bumaba ang tensyon sa kanyang mga mata. Lumabas si Aling Nena mula sa kusina, dala ang plato ng tortang itlog, mainit na kanin, at isang bungkos ng saging. Hindi siya nagpakita ng labis na pagtanggap. Walang matatamis na salita, nagbigay lamang siya ng ngiti na pangbahay at bahagyang tumango bilang senyales na kumain na muna kayo. Sa kulturang Pilipino, maraming pagmamalasakit ang hindi direkta na sinasabi, ngunit madalas itong nakalagay sa plato ng pagkain, sa mainit na sabaw, sa isang baso ng malamig na tubig, sa mga simpleng pangungusap tulad ng kumain ka na ba? At ngayong umaga, naintindihan ni Laila iyon nang hindi na kailangan ng pagsasalin. Sobrang nahihiya pa ang mga bata, ngunit sa wakas ay nanaig ang gutom. Dahan-dahan silang lumapit at umupo sa mesa. Tiningnan ng gitnang anak na babae ang tortang itlog sa harap niya, nang may pag-aalinlangan bago kinuha ang kutsara. Ang pinakabunso ay tahimik na kumain ng may buong pagtutuon kaya ngumiti si Aling Nena. Ang panganay na lalaki naman ay madalas na tumitingin sa kanyang ina, tila ayaw pa niyang lubos na magpahinga hanggat hindi sinasabi ng kanyang ina na maayos na ang lahat. Dahan-dahang umupo si Laila. Sinubukan niyang magpasalamat muli sa Ingles, ngunit ang damdamin sa kanyang puso ay masyadong komplikado para sabihin ng direkta. Ang pasasalamat at paggalang ay nagkahalo hanggang sa halos hindi na mapaghiwalay. Hindi siya sanay na maging pasanin ng sinuman. Bago ang giyera, mayroon siyang bahay, trabaho at buhay na sapat upang mapalaki ang kanyang mga anak mag-isa. Ang kailangan niyang umupo at kumain ng almusal sa bahay ng isang estranghero ay tahimik na masakit sa kaibuturan dahil ipinapaalala nito sa kanya kung gaano karami ang nawala sa kanya. Tila nabasa ni Aling Nena ang pakiramdam na iyon, kaya dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa mesa at nagsalita sa Filipino ng payak na tono. Kailangang busog ang mga bata bago ang anuman. Hindi ganap na naiintindihan ni Laila ang bawat salita. Ngunit ang kahulugan ng pangungusap na iyon ay buong puso na dumating sa kanya. Hindi ito tulong na kawanggawa. Ito ay pagtrato sa isa't isa bilang kapwa-tao na nahihirapan at iyon lamang ay napakahalaga. Halos maiyak siya muli. Pagkatapos ng almusal, bumalik si Mang Cardo mula sa pagbili ng mga bagay sa labasan ng eskinita. Dala niya ang maraming plastic bag. Sa loob ay may mga kahon ng gatas, tinapay, murang segunda manong t-shirt para sa mga bata mula sa palengke, 3 pares ng tsinelas, at maliliit na pangunahing pangangailangan. Inilagay niya ang lahat sa sahig nang hindi ginagawa itong malaking bagay at sinabi kay Aling Nena, "Hindi ko alam kung tama ang sukat pero kunin na muna natin. At least may mapapalit ang mga bata." Agad na umiling si Laila nang may gulat. No, too much, no. Mabilis siyang tumanggi ayon sa instinct dahil habang mas marami siyang natatanggap, mas nararamdaman niyang wala siyang maibabalik. Ngunit ngumiti lang si Mang Cardo ng bahagya, tulad ng isang taong ayaw siyang mapanghinaan ng loob. Kailangan ng mga bata ng damit at sapatos. Sabi niya ng marahan sa Ingles na alam niya. It's okay. Sinubukan
ng gitnang anak na babae ang bagong pares ng tsinelas at tiningnan ang kanyang mga paa sandali bago tumingala at bahagyang ngumiti sa unang pagkakataon mula nang makarating sa Pilipinas. Ang ngiti na iyon ay napakahina, tulad ng unang sinag ng araw pagkatapos ng mahabang ulan, ngunit agad nitong binago ang kapaligiran sa bahay. Tiningnan ito ni Aling Nena at napangiti rin, habang si Mang Cardo ay bahagyang lumingon tulad ng isang taong ayaw na makita ng sinuman kung gaano siya naantig. Ngunit ang pinakamahalagang bagay sa umaga na iyon ay hindi ang bagong pares ng sapatos o ang mainit na pagkain sa mesa, kundi ang simula ng pakikipag-ugnayan ni Mang Cardo sa mga tao gamit ang kanyang telepono. Hindi niya inisip na natapos na ang kanyang tungkulin nang bigyan niya ng tulugan sa isang gabi dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang kung hahayaan niyang harapin ng apat na mag-ina na ito ang malaking lungsod nang walang impormasyon, walang tulong at walang alam sa sistema, ang kabutihan kagabi ay maaaring maging isang maikling pahinga lamang bago sila muling pisilin ng pagdurusa. Tinawagan niya ang isang matandang kaibigan na dating nagmamaneho para sa isang foundation na tumutulong sa mga dayuhan. Nagtanong siya sa isang kakilala na nakakapagsalita ng Farsi. Nag-check siya kung mayroong anumang sentro ng tulong na maaaring tumanggap ng ganitong uri ng kaso. Habang nakikipag-usap, nagsasalita siya habang lumalakad papunta sa harap ng bahay. Ang kanyang boses ay hindi tunog ng isang taong gumagawa ng malaking bagay. Tunog ito ng isang ordinaryong lalaki na nagsisikap na makahanap ng paraan para makaligtas ang ibang tao mula sa kasalukuyang problema. Tiningnan ni Laila ang tanawing iyon nang may pagdududa. Akala niya, ang makaligtas sa Pilipinas ay halos isang himala na, ngunit ngayon ay nagsisimula siyang makita na ang himala ay hindi laging dumarating sa anyo ng malalaking pangyayari. Minsan, ito ay dumarating sa anyo ng isang lalaking nasa edad 50 na hindi pinapayagan na matapos ang kuwento sa isang gabing tulugan lamang at sa anyo ng isang Pilipinang hindi nagtatanong ng marami ngunit agad na bumangon at nagdagdag ng kanin nang makita na gutom ang mga bata. Kinaumagahan, nakatanggap si Mang Cardo ng maliit na magandang balita. Bumalik siya sa bahay ng may seryosong mukha ngunit may pag-asa. Mayroon isa, sabi niya kay Laila sa maikling Ingles. Senta, help foreign family, we go today. Sandaling natigilan si Laila. Hindi siya nangahas na masyadong magalak dahil itinuro na sa kanya ng buhay na ang pag-asa na masyadong mabilis paniwalaan ay madalas na pinakamasakit. Ngunit kahit ganoon, isang bagay sa kanyang puso, ang muling gumalaw, hindi naganap na madilim ang nasa harap niya. Nagsisimula na itong magkaroon ng manipis na landas, may pangalan ng lugar, may taong nakakaalam ng daan, at may taong handang dalhin siya doon. Kaya ang umaga na iyon ay hindi lamang isang umaga pagkatapos ng isang gabi ng kaligtasan, kundi ito ang naging unang umaga na ang tulong ay nagsimulang magkaroon ng tunay na hugis, isang umaga na busog ang mga bata, isang umaga na ang bahay ng estranghero ay naging pansamantalang pahingahan ng puso at isang umaga na naramdaman ni Laila sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan na hindi na niya kailangang lumaban ng mag-isa sa bagong lupain na ito. Pagkatapos maayos na mailagay ang ilang mahahalagang gamit sa isang bag, muling isinakay ni Mang Cardo si Laila at ang mga bata sa sasakyan. Ang sikat ng araw sa Maynila ay sumisilaw sa bubong ng mga bahay at sa mga kable ng kuryente sa iskinita, kaya lahat ay mukhang mas maliwanag kaysa kagabi. Ngunit para kay Laila, hindi agad naging madali ang lahat ng liwanag. Pinakita lamang nito sa kanya nang mas malinaw na nasa isang malaking lungsod siya na hindi niya kilala. May maraming kalsada, maraming tao, maraming gusali, ngunit wala ni isa sa mga iyon ng kanya. Kahit ganoon, ang pag-upo sa parehong sasakyan ay nagbigay ng kakatuwang kapayapaan sa kanyang puso kaysa kagabi. Marahil ang kaligtasan ay hindi laging nagmumula sa isang lugar, kundi sa katotohanang sa hindi tiyak na mundong ito ay mayroon pa ring mga mukha na maaari nating pagkatiwalaan na hindi tayo iiwan sa gitna ng daan. Tahimik pa rin ang pagmamaneho ni Mang Cardo. Mahigpit ang hawak sa manibela. Hindi siya nagbigay ng maling pangako at hindi nagbigay ng malalaking garantiya. Nagmamaneho lamang siya ng may totoong intensyon na dalhin ang apat na mag-ina sa isang mas ligtas na lugar.
Ang panganay na lalaki ay tahimik na nakaupo sa harap sa upuan ng pasahero. Nagsimula siyang mas madalas na tumingin sa labas ng bintana. Tila natututo na ang Maynila ay hindi lamang puno ng kaguluhan o ingay ng trapiko, kundi mayroon ding mga tindahan ng prutas sa gilid ng kalsada. May mga nagtitinda na nakasuot ng apron at tumatawag ng customer. May mga madre na naglalakad at nagpapalimos sa harap ng palengke. At may mga Pilipinong estudyante na nakasuot ng puti at asul na uniform na nagtatawanan sa bangketa. Ang gitnang anak na babae ay nakayakap pa rin sa kanyang manika sa kanyang kandungan, ngunit hindi na gaanong tensyonado ang kanyang mukha kaysa kagabi. Takot pa rin siya, tensyonado, ngunit nagsimula na siyang mangahas na sumilip sa mga tindahan ng matatamis at sa mga makukulay na karatula sa magkabilang gilid ng kalsada. Ang pinakabunso naman ay natutulog at nagigising, humihilig sa kanyang ina, na unti-unting mas nagtitiwala. Sa gitna ng daan, ang panganay na lalaki ay lumingon kay Mang Cardo sa salamin sa likuran bago nagtanong sa Ingles, nang marahan sa bigkas na matigas pa, "You help us." Why? Ang tanong na iyon ay hindi tanong ng isang bata na simpleng mausisa. Ito ay tanong ng isang maliit na tao na tinuruan lamang ng buhay na ang tulong ay hindi laging nangyayari ng kusa at hindi laging mabait ang mundo nang walang dahilan. Sandaling natahimik si Mang Cardo. Hindi siya magaling magsalita. Hindi siya sanay magpaliwanag ng malalaking bagay sa matatamis na salita. Ngunit sa wakas ay sumagot siya ng maikli ayon sa kanyang paraan. Because one day, maybe my family need help too. Ang sagot na iyon ay napakasimple, halos hindi tugma sa kanyang ginagawa. Ngunit kakaibang matibay. Natahimik ang bata. Marahil, hindi pa niya nauunawaan ang buong mundo. Ngunit kahit paano ay agad niyang naintindihan ang isang bagay na may ilang tao na tumutulong sa iba, hindi dahil gusto nilang maging mahalaga, kundi dahil alam nilang walang sinuman sa mga tao, ang sapat na tiyak na masasabing hindi sila kailanman babagsak at mangangailangan ng kamay ng ibang tao. Ang taxi ay pumasok sa isang masiksik na lugar. Mga lumang gusali ng opisina na naghalinhinan sa mga apartment at mga karatula sa Filipino na nakahanay sa buong daan. Dinala sila ni Mang Cardo sa isang sentro ng tulong para sa mga dayuhan sa Maynila. Hindi malaki ang gusali na iyon o tila formal na nakakatakot. Ito ay isang ordinaryong gusali, may karatula sa pasukan, may maliit na reception desk, may ventilador na dahan-dahang umiikot, at 4 na dilaw na plastik na upuan na nakahilera para sa mga naghihintay. Ngunit isang kapaligiran na iba sa maraming lugar na pinanggalingan ni Laila ay ang walang tingin na mabilis na humuhusga dito. Isang babaeng volunteer ang lumapit para salubungin siya. Magaling siya magsalita ng Ingles, sapat upang hindi matigil ang usapan tulad ng dati. Inanyayahan niya silang umupo, inabutan ng tubig ang mga bata, at dahan-dahang nagsimulang magtanong isa-isa ng may kapayapaan. Hindi siya nagtatanong na tila gustong humanap ng mali, kundi nagtatanong na tila sinusubukang buuin muli ang mga nagkakalat na piraso upang magkaroon muli ng hugis. Nakaupo si Laila ng may pag-iingat, ngunit nang makita niyang ang bawat tanong ay hindi humahantong sa pagtanggi, hindi nagtatapos sa pag-iling ng ulo tulad kagabi, unti-unti siyang bumuntong hininga. Ang pagkakaroon lamang ng isang tao na malinaw na magpaliwanag kung ano ang susunod na hakbang, kung anong mga papeles ang kailangan gawin, kung anong uri ng pansamantalang tirahan ang posibleng makuha at kung paano aalagaan ng mga bata ay nagparamdam sa kanyang puso na matagal nang nawalan ng bahay na mayroon pa ring lupa na maaaring tapakan muli. Ang mga refugee na halos wala ng lakas ay hindi laging nangangailangan ng malalaking himala. Kadalasan, kailangan lang nila ng isang tao na hindi magsasabing, "Subukan natin," kundi magsasabing, "Ito ang susunod na daan." Habang sinusuri ng volunteer ang mga dokumento at nakikipag-ugnayan para sa tirahan, hindi lang nakatayo si Mang Cardo, lumakad siya at nakipag-usap sa isa pang lalaki na tila isang field officer, ipinaliwanag ang tungkol kay Laila, at nagtanong pa kung may iba pa siyang matutulungan, higit pa sa pagpapasa ng mga dokumento. Hindi niya alam ang lahat ng sistema na ito, ngunit hindi siya nag-atubiling magmukhang mangmang, umulit ng tanong, mag-aksaya ng oras upang matiyak na ang 4 na mag-ina, na ito ay hindi mawawala muli sa butas ng sistema
na madalas na nahuhulog ang mga mahihirap, dayuhan at walang matatakbuhan. Samantala, humingi ng pahintulot ang isa pang batang volunteer na kumuha ng larawan ni Mang Cardo at Laila. Sabi niya, gusto niyang ibahagi ang kwento sa page ng network upang humingi ng tulong para sa damit ng mga bata, pangunahing pangangailangan at paunang gastos. Sandaling natigilan si Mang Cardo. Hindi siya tumutulong sa sinuman para purihin siya ng mga tao. Isa lamang siyang manggagawa na kagabi ay ayaw dumaan sa pagdurusa ng iba. Ngunit tiningnan siya ni Laila at bahagyang tumango. Tila naiintindihan niyang minsan ang pagpapahintulot na makita ng mundo ang kahinaan at kahihiyan ay ang tanging pinto na maaaring magdala ng tulong sa kanyang mga anak. Kaya ang larawang iyon ay kinuha ng simple. Walang magandang setting, walang posisyon. Mayroon lamang isang lalaking driver ng taxi na nasa edad 50 na nakatayo sa tabi ng dilaw na taxi. Isang babaeng Iranian na niyakap ang pinakabunso sa kanyang dibdib at ang dalawa pang anak na nakatayo ng magkalapit. Puno pa rin ng pagod ang mukha ng lahat. Ngunit sa pagod na iyon ay mayroon ng isang bagay na iba sa kagabi. Ito ang malabong ilaw ng mga taong hindi pa alam kung gaano kaganda ang hinaharap, ngunit nakita na nila na hindi lubos na nakasara ang kadiliman sa lahat ng daan. Nang maipadala ang larawan at maikling kwento sa online na mundo, nagsimulang mangyari ang maliliit na pagkilos ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang ilan ay nagpadala ng mensahe na mayroon silang damit ng mga bata na handa na. Ang ilan ay nag-alok na tumulong sa gatas at mga pangangailangan. Ang ilan ay nagsabi na kilala nila ang isang interpreter na nakakapagsalita ng Farsi. Ang ilan ay gustong tumulong sa gastos sa paglalakbay. Ang ilan ay nag-type lamang ng pasasalamat na mayroon pa ring mga taong ganito. Ngunit kahit ito ay pawang mensahe lamang sa screen, malaki pa rin ang kahulugan nito para sa isang taong matagal nang nanatili sa mundong puno ng mga nakasarang pinto. Sa hapon na iyon, inanunsyo ng sentro ang balita na nagpatahimik sa buong silid sandali. Mayroong pansamantalang tirahan para kay Laila at sa kanyang mga anak, kahit isang buwan, kasama ang pangunahing tulong sa mga dokumento at koordinasyon sa simula. Hindi ito permanenteng tahanan, hindi isang perpektong bagong buhay, hindi nito ibabalik ang kanyang asawa. Hindi nito agad nabuburahin ang imahe ng giyera sa alaala ng 3 bata. Ngunit para sa isang taong kagabi, ay nakatayo pa rin sa harap ng lumang tirahan kasama ang huling pakete ng crackers sa kanyang kamay. Sapat na ang balitang ito upang magpatigil kay Laila na nagpapasan ng buong mundo. Tahimik na nakaupo si Laila sandali. Tila ayaw pa ring maniwala na ang salitang may tirahan na ay talagang para sa kanya bago muling umagos ang kanyang luha. Hindi siya umiyak dahil natapos na ang lahat, kundi umiyak dahil sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, hindi na lubos na madilim ang hinaharap. Lumingon ang gitnang anak na babae sa kanyang ina nang may gulat bago dahan-dahang ipinaliwanag ng volunteer nang may ngiti. Okay lang, masaya si mama. Nakatayo si Mang Cardo hindi kalayuan, tahimik na tinitingnan ang tanawing iyon. Hindi siya ngumiti ng malapad, hindi siya nagpakita ng pagmamalaki, bumuntong hininga lamang siya ng malalim. Tulad ng isang taong sa wakas, ay nalaman na ang isang desisyon kagabi ay hindi nagtapos sa pagbibigay ng tulugan, kundi ito ay nagiging tulay na nagdadala sa isang tao na makatawid sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. At sa maliit na iskinita at sa ordinaryong sentro sa Maynila na ito, ang kuwento ng isang inang Iranian at isang Pilipinong driver ng taxi ay nagsisimulang lumaganap ng mas malayo kaysa sa 2 kanto lamang, kasama ang pag-asa na nagsisimulang magkaroon ng hugis sa unang pagkakataon sa puso ng bawat isa na naroroon. Pagkatapos kumpirmahin ang pansamantalang tirahan, hindi agad bumuti ang buhay ni Laila at ng kanyang mga anak tulad ng sa mga kuwentong nagtatapos sa pangungusap na at masaya sila habang buhay. Dahil ang tunay na buhay ay hindi kailanman ganoon kabait, naroon pa rin ang lahat ng problema. Kailangan pa ring hintayin ang mga dokumento. Puno pa rin ng kawalan ng katiyakan ang buhay sa ibang bansa. Ang tanong tungkol sa kanyang asawa ay isang sugat pa rin na walang makasagot. At ang 3 bata ay may anino pa rin ng takot sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila nito, isang mahalagang bagay ang nangyari. Mula sa isang gabi na wala man lang silang matulugan, ngayon ay mayroon silang matutuluyan ng hindi bababa sa 1 buwan.
may taong nakikinig, may taong tumutulong mag-isip, at may kinabukasan na hindi na lubos na madilim tulad ng dati. Ang pansamantalang tirahan ng sentro ay hindi marangya. Ito ay isang ordinaryong gusali, maliliit na malinis na silid na may 2 palapag na kama, isang lumang wooden table, isang bentilador, at isang maliit na bintana na nakikita ang mga puno at sementadong bakod sa labas. Ngunit mayroon itong mas mahalagang bagay, mayroon itong pinto na maaaring isara mula sa loob, may sulok para sa mga bata na paglagyan ng kanilang mga gamit, may malinis na kumot, at may isang pakiramdam na halos nakalimutan na ni Laila kung ano ang hitsura. Ang pakiramdam na ngayong gabi, kahit paano, hindi na siya itataboy muli sa hating gabi. Sa unang gabi sa bagong tirahan, ang pinakabunso ay mabilis na nakatulog, tila ang kanyang katawan ay kakaintindi lamang na hindi na nito kailangang magbantay sa lahat ng oras. Ang gitnang anak na babae ay maingat na inilagay ang kanyang lumang manika sa tabi ng unan bago mahinang nagtanong sa kanyang ina. "Bukas, mananatili pa rin po ba tayo dito?" Tiningnan ni Laila ang kanyang anak at sumagot sa boses na mas matibay kaysa sa nakaraang mga araw. "Oo, anak." Kahit ang sagot na iyon ay mayroon pa ring takdang panahon, para sa isang bata, ang salitang bukas, mananatili pa rin sa dati, ay halos kasing halaga ng isang himala. Ang panganay na lalaki naman, kahit hindi pa lubos na nakaka-relax, sa gabing iyon ay hindi na siya bumangon ng madalas sa hating gabi tulad ng dati. Tuloy-tuloy siyang natulog ng mas matagal kaysa dati at iyon mismo ang maliit na senyales na nagsasabi na ang isang bata ay nagsisimulang maniwala na hindi na niya kailangang maging sundalo na nagbabantay sa kanyang pamilya bawat segundo. Sa mga sumunod na araw, ang kabutihang loob na nagsimula kay Mang Cardo sa gabing iyon ay unti-unting lumaganap ng tahimik, tulad ng madalas na makikita sa lipunang Pilipino. Maraming Pilipino ang maaaring hindi nagsasalita ng malalaking salita tungkol sa pagiging makatao sa harap ng kamera, ngunit sa totoong buhay, madalas silang nagtutulungan sa pamamagitan ng simpleng paggawa, sa pamamagitan ng paglalagay ng isang sako ng bigas, sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahon ng gatas sa mga bata, sa pamamagitan ng pagtatanong kung may kulang pa sila, higit pa sa pagdeklara ng kanilang sarili bilang mabuting tao. Sa sentro ng tulong, nagsimulang dumating ang mga donasyon. Ang iba't ibang laki ng damit ng mga bata ay nakatiklop ng maayos sa mga kahon. Ang mga personal na gamit tulad ng sabon, toothpaste, tuwalya, medyas, tsinelas, at maliliit na merienda para sa mga bata ay patuloy na dumarating. Ang ilan ay bago, ang ilan ay segunda mano na nilabhan ng malinis, pinlantsa, at maingat na inilagay sa bag. Tila ipinapadala ang mga gamit sa isang kamag-anak, hindi sa isang estranghero. Si Aling Nena mismo ay madalas na bumibisita. Minsan, dala niya ang pritong saging sa bag. Minsan, dala niya ang sarili niyang ginawang kakanin o longganisa. Minsan, dumadaan lang siya para makipag-usap sa mga volunteer at tinitingnan ng mga bata na naglalaro ng may malumanay na tingin. Hindi siya masyadong nakakapagsalita ng Ingles, ngunit ang kanyang pag-aalaga ay hindi kailanman nangailangan ng pagsasalin. Inaayos niya ang laylayan ng damit ng mga bata. Malumanay na binubuhol ang buhok ng batang babae, pinupunasan ang gilid ng bibig ng sanggol pagkatapos uminom ng gatas. Ang maliliit na bagay na iyon ay unti-unting naipon hanggang sa naging isang pakiramdam ng malalim na pagkakaugnay kaysa sa karaniwang tulong. Si Mang Cardo ay laging dumarating sa mga araw na wala siyang biyahe. Hindi siya nagpapanggap na tagapagligtas. Hindi niya kailanman tinanong kung gaano siya pinupuri ng mga tao. Hindi niya kailanman ikinuwento ang sarili niya para magmukhang mahalaga. Umupo lamang siya doon, bumibili ng prutas, nagdadala ng coloring book para sa mga bata, o sinasamahan si Laila upang makipag-ugnayan para sa mga dokumento kung kailangan ng sentro ng tulong sa paglalakbay. Habang maaaring isipin ng mga nasa labas na tinutulungan niya ang isang pamilya, sa katotohanan, ang relasyon sa pagitan nila ay dahan-dahang lumalalim. Hindi lang ito ang isang tao na tumutulong at ang isa naman ang tumatanggap, kundi ang buhay ng bawat panig ay nagsisimulang magkaroon ng bakas ng isa't isa sa loob. Ang gitnang anak na babae ay nagbago ng malaki sa panahong iyon. Mula sa isang bata na dating nagdududa sa bawat tunog,
at mahigpit na niyayakap ang manika na tila ito na lang ang natitira sa kanya, nagsimula siyang magkaroon ng interes sa mga Crayola, nagsimulang makipaglaro sa ibang mga bata sa sentro at nagsimulang bigkasin ang kanyang unang salitang Filipino ng may pagmamalaki. Ang salitang iyon ay salamat po. Madalas niya itong sinasabi kaya minsan napapatawa ang mga volunteer dahil kahit sinuman ang mag-abot sa kanya ng tubig, magbigay ng merienda o tumulong magbuhol ng sintas ng sapatos, siya ay magsasabi ng salamat po ng may malinaw na boses. Tila ang isang bata ay muling natututo na sa mundong ito ay mayroon pa ring magagandang bagay na dapat sagutin ng may magaan na puso. Ang panganay na lalaki ay unti-unting nagkaroon muli ng mga tanong na pangkaraniwang bata. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa mga bus sa Maynila. Nagtanong kung bakit nagtatanggal ng sapatos ang mga Pilipino bago umakyat sa bahay. Nagtanong kung bakit orange ang kulay ng damit ng mga madre. Nagtanong kung anong kanta ang tumutugtog sa telepono ng volunteer. Ang mga tanong na ito ay maaaring maliit para sa iba, ngunit para kay Laila, sapat na itong dahilan upang maluha siya dahil bago noon, ang kanyang anak ay walang espasyo upang magtaka sa mundo. Mayroon lamang siyang espasyo upang mag-ingat sa panganib. At ngayon, ang batang iyon ay dahan-dahang nagpapahintulot sa sarili na maging bata muli. Si Laila naman, kahit hindi pa nawawala ang lungkot sa kanyang asawa, nagsimula siyang gumawa ng maliliit na bagay na nagparamdam sa kanya na hindi lang siya isang taong tumatanggap ng tulong mula sa mundo. Siya ay nagboluntaryo na magtupi ng mga damit na idinonate, tumulong maghugas ng baso sa sentro, tumulong magbantay sa mga sanggol ng ibang pamilya kapag kailangan ng mga ina na makipag-usap sa mga opisyal at isang araw, nang malaman ng mga volunteer na dati siyang may tindahan ng tahi, mayroong naghanap ng segunda manong maliit na makinang panahi para subukan niya. Sa unang pagkakataon na ang mga dulo ng daliri ni Laila ay muling humawak sa tela at inilagay ang tela sa ilalim ng karayom ng makina, matagal siyang natigilan kaya hindi na nangahas magsalita ang mga nasa paligid niya. Ang mahinang tunog ng makina na umalingaw-ngaw sa maliit na silid ay hindi lamang tunog ng isang gawaing nagsisimula, kundi ito ay tunog ng bahagi ng kanyang buhay na matagal nang nagyelo dahil sa giyera na unti-unting muling gumagalaw ng maingat. Hindi siya nananahi lamang dahil gusto niyang magtrabaho, kundi tinatahi niya ang ilang punit sa kanyang puso ng sabay-sabay. Isang linggo, bumisita si Mang Cardo at Aling Nena kasama ang prutas, mainit na kanin, pritong manok at isang bagong coloring book. Agad na tumakbo ang mga bata sa kanilang dalawa, sa paraang hindi kailanman mangyayari sa simula. Mahigpit na niyakap ng pinakabunso ang tuhod ni Mang Cardo kaya napatawa siya. Ang gitnang anak na babae ay mabilis na tumakbo upang kumuha ng isang piraso ng papel upang ipakita. Isang larawan ng isang maliit na bahay na may isang puno, isang babae, 3 bata, at isang lalaki na nakasuot ng dilaw na damit na nakatayo sa harap ng bahay. Sino po ito? Tanong ng volunteer nang nakangiti. Buong pagmamalaking sumagot ang batang babae, Kuya Cardo. Mahinang nagtawanan ang buong silid. Ngunit kailangang lumingon si Mang Cardo sa kabilang direksyon dahil biglang uminit ang kanyang mga mata nang hindi inaasahan. Walang pasasalamat na mas malaki kaysa sa isang bata na dating takot sa lahat, ngunit ngayon ay idinrawing tayo sa larawan ng isang ligtas na lugar sa kanyang puso. Tiningnan din ni Laila ang larawan at unti-unting lumilinaw ang isang bagay sa kanyang puso. Ang ginawa ni Mang Cardo at Aling Nena ay hindi nagtapos sa pagbibigay ng tulugan, pagkain o pagdadala sa sentro ng tulong. Ang ibinigay nila ay mas malalim pa. Dahan-dahan nilang inaayos ang mga bagay na halos lubos na sinira ng giyera. Iyon ay ang paniniwala ng mga bata na mayroon pa ring mababait na matatanda sa mundong ito at ang paniniwala ng isang ina na ang kanyang mga anak ay maaaring lumaki nang hindi kailangang tandaan ang mga tao bilang banta. Sa panahong iyon, nagsimulang magbago ang kuwento mula sa pagkaligtas tungo sa pagsisimula ng buhay at mula sa pagtanggap ng tulong tungo sa dahan-dahang pagbabalik ng pananampalataya nang walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na ang lumalaki sa gitna ng ordinaryong buhay at tahimik na kabutihan ng mga taong ito ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim at mas nakakaantig na panahon sa dulo ng kuwentong ito. Pagkalipas ng ilang buwan,
Mayroong isang maliit na pagdiriwang na ginanap sa sentro ng tulong sa isang ordinaryong silid. Mayroong ilang lobo, 2 o 3 plastic table at isang malaking piraso ng papel na may nakasulat na Hope na nakakabit sa dingding ng simple. Inanyayahan din sina Mang Cardo at Aling Nena. Nang pumasok sila, agad na tumakbo ang 3 anak ni Laila sa kanila, tila mga miyembro ng pamilya na matagal nang naghihintay. Nakatayo si Laila sa harap, mahigpit na nakahawak sa isang maliit na piraso ng papel. Kahit hindi pa perpekto ang kanyang Ingles, agad na natahimik ang buong silid nang magsimula siyang magsalita. Nang dumating ako sa Pilipinas, hindi lang ako natakot sa kahirapan, hindi lang ako natakot na wala akong tahanan, ngunit natakot ako na wala nang matitira na puso sa mundo para sa isa't isa. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses bago siya tumingin kay Mang Cardo. Ngunit isang lalaki ang nagpatulog sa aking mga anak sa unang gabi nang hindi sila umiiyak. Hindi lang siya nagbigay ng tulugan sa isang gabi. Nagbigay siya ng dahilan na ang mundong ito ay sapat pa ring ligtas para sa 3 bata na lumaki. Tahimik ang buong silid. Tinaas ni Aling Nena ang kanyang kamay upang punasan ang kanyang luha, habang si Mang Cardo ay yumuko, tila hindi alam kung paano tatanggapin ang napakalaking damdamin na iyon. At sa sandaling tahimik ang lahat, ang gitnang anak na babae ay lumabas at tumayo sa tabi ng kanyang ina, yumuko tulad ng natutunan niya mula sa mga Pilipino at malinaw na nagsalita. "Salamat po, Kuya Cardo." Sabay-sabay na pumalakpak ang lahat, ngunit sa ibabaw ng tunog na iyon, laging may isang katotohanan na mas malakas, na minsan ang mundo ay hindi nagbabago dahil sa malalaking tao, kundi nagbabago dahil sa isang ordinaryong tao na piniling hindi dumaan sa pagdurusa ng iba. At iyon mismo ang nagparamdam kay Laila at sa kanyang 3 anak na hindi lamang sila nakaligtas, kundi na ibalik din ang kanilang pagkatao.